mga mainit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ngayong linggo ito. Panuorin niyo po. Ibinigay na ni Senator Juan Ponce Enrile sa Philippine National Police ang listahan ng 60 tao na maaaring dumalaw sa kanyang pansamantalang kulungan sa loob ng PNP General Hospital. Base sa dalawang bond paper na ibinigay nito sa PNP General Hospital, kabilang sa listahan ang 14 na immediate family, 8 senador o VIPs, 9 na legal team, 9 na Senate staff, 8 doktor at 12 security. The request is to keep the whatever goes on in as private as possible. Even they have a specific visitors list, di ba? They have 60 visitors that are allowed. Maaaring dumalaw sa kanya mga ito simula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi araw-araw base sa visiting hours ng ospital. Samantala, pinayagan na rin ng PNP General Hospital na isama sa loob ng kwarto ang kanyang private nurse dahil masela ng kanyang kondisyon. Sa katunayan, inirekomenda na ng cardiologist na sumailalim ito sa 2D echo Doppler test sa PNP General Hospital dahil sa abnormal heartbeat. So hindi naman mahirap i-grant yun. Together with the PNP medical staff. So they are working in together. Bumaba naman ang blood pressure ng senador. Simula noong Biyernes na 200/90 ay nasa 140/70 ito ngayon. 63 ang pulse rate per minute at 36 ang body temperature. Nakaschedule naman sa July 12 ang muling paglabas na Enrile sa PNP General Hospital upang magpa-eye injection sa Asian Eye Institute sa Rockwell, Makati. Aminado ang Philippine National Police na unti-unti nang nauubos ang budget sa pananatili ni Senator Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada, Janet Lim Napoles at Senator Juan Ponce Enrile sa kanilang detention facilities. Ang PNP ang sumasagot sa mga gastusin mula sa pag-aresto at maging sa mga pangkaraniwang pangangailangan ng mga detenido sa loob, kabilang ang mga pagbiyahe at pagharap sa korte. It is a drain in our not only human but material resources, and of course as well as in the performance of our police operations. But we continue to abide by and respect the orders of the court. Ayon kay Sindak, ito ang dahilan kaya't nag-request na ng karagdagang budget ang PNP sa Kongreso. Merong ang mga ganitong dinagdag parang supplemental budget na hinihingi as well as yung for the next budget. Itong possibility nga na sa amin mapapalagay itong mga high-profile detainees ng medyo matagal na panahon. Gayunman, sinabi nito na mas nakakatipid sila kay Enrile kung ikukumpara kay Janet Lim Napoles na gumagastos ng 120,000 kada biyahe. Sagot din daw ng senador ang kanyang mga gamot kaya't hindi na ito kasama sa ginagastusan ng Philippine National Police. Yung kanyang medisina naman at yung mga particulars na gano'n, na mga medical needs na hindi naman talagang abot ng aming kaalaman, di ba? Yung dahil may mga specific siyang mga gamot sa kanya naman yon, as well as yung katulad nung treatment niya doon sa eye center. Samantala, sa loob naman ng PNP General Hospital, maayos naman daw na nakatulog ang senador kagabi. Nakapag-exercise din kaninang umaga. Nag-almusal ng pandesal, kesong puti at 2 boiled egg na supply ng ospital. Nasa 135/60 ang blood pressure, 61 beats per minute ang pulse rate. Hindi rin natuloy ang 2D echo test ni JPE at sa halip ay gagawin ito alas 6 ng gabi kapag kakaunti na ang tao sa PNP General Hospital. Inamin ni Senator JV Ejercito na dumalaw siya kay Senator Juan Ponce Enrile upang konsultahin sa gagawin nilang kontrasona. Ayon kay JV, nais ni Enrile na siyang pinuno ng minority bloc ng Senado na mas sentro ang kanilang kontrasona sa performance ni Pangulong Aquino at paglalahad ng tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. Sabi niya lang mag-concentrate lang doon sa performance, economic numbers. So para malaman yung tunay na estado ng
ng ating bansa. Sinabi pa nito na nababahala din ang senador sa seguridad ng bansa, partikular na ang nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, napansin naman ni JV ang maliit na kwartong inuukupa ni JPE sa PNP General Hospital. Subalit sa kabila ng kondisyon, sinabi nito na hindi naman nagrereklamo ang senador sa kanyang kalagayan sa loob ng 45 minutong pag-uusap nila. With the JPE himself, wala siyang angal whatsoever, no? In fact, lahat ng dumalaw doon, whether doktor, whether opisyal na magra-random ng check, lahat pinasasalamatan niya. He's very happy with the way PNP has been giving him the respect and the courtesy. Matapos na dumalaw kay JPE, hindi naman ito sinilip ang kapatid na si Senator Jinggoy Estrada sa PNP Custodial Center dahil sa aniyay mahigpit pang sitwasyon. Doon naman kay Senator Jinggoy at sa Senator Bong Revilla, gusto ko na din sanang dumaan, kaya lang nabalitaan ko na medyo naghigpit sa kanila kasi nga may nangyari nung nagkaroon ng medyo tumagal yung mga bisita. So ayoko naman na maging dahilan pa ng paghihigpit sa kanila. So I will make the proper request sa kay PNP at sa head ng custodial center para sa aking pagbisita. Pero siguro probably next week. Idinagdag pa nito na naantig din siya sa eksena ng mag-amang JPE at Jack matapos na magpaalam ito patungong ibang bansa at matagal na hindi madadalaw ang ama. Nakaayos na ang seguridad na ipatutupad ng pambansang pulisya para sa nakatakdang arraignment Senator Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Rio Bentudor Sindak, naka-template na ang security measures nila para sa 90 anyos na mambabatas. Tuloy-tuloy po ang security preparations para doon sa arraignment ni Senator Juan Ponce Enrile. Makikita nyo sa similar templates na isinagawa kay Senator Bong Revilla at kay Senator Jinggoy Estrada. Sinabi pa ni Sindak na ang mga tauhan ng CIDG, Headquarters Support Service at Highway Patrol Group ang bubuo sa convoy na magbabantay sa senador. Kakaroon yan ng minor improvements at of course sasang-alang-alang din yung kanyang fragile medical state or medical condition. Idinagdag pa nito na nakaalalay din ang medical staff at ambulansya sa pagharap ni Enrile sa korte. Subalit kung mataas ang blood pressure ng senador ay posibleng hindi ito payagan na dumalo sa arraignment. Samantala, nagtungo na sa PNP General Hospital ang 7 medical team mula sa Philippine General Hospital upang suriin ang kondisyon ni JPE. Ang mga ito ay kinabibilangan ng ophthalmologist, neurologist, cardiologist, endocrinologist at espesyalista ng geriatric medicine. Mahigit 1 oras at kalahati na tumagal ang pagtingin sa medical chart at physical examination kay Senator Enrile. Naisagawa na rin ang 2D echo test at babasahin ng mga doktor ng PGH ang resulta nito. Bukod sa uncontrolled at broken hypertension, ay wala na raw gaanong idinadaing pa ang senador. Kung siya po ay ilipat sa isang lugar na medyo, alam naman po natin, medyo hindi po maganda para sa age niya, then I think it will trigger po yung problem niya sa hypertension. Nauna nang ipinag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na suriin ng PGH ang kalagayan ni JPE at magsumite sa kanila ng rekomendasyon sa loob ng 3 araw upang malaman kung kinakailangan nga itong i-hospital arrest. Hindi kakayanin ng katawan ni Senator Juan Ponce Enrile kung ikukulong ito sa detention center ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ng mga doktor ng PNP General Hospital na 24 na oras na nagbabantay sa health condition ng 90 anyos na mambabatas. Ayon kay PNP Health Service Director, Police Chief Superintendent Alejandro Advincula, life-threatening kung ililipat pa ito sa kulungan dahil sa nararanasang uncontrolled at unstable blood pressure. Ang hypertension po, pag hindi na-control, automatic po, mayroong stroke, puputok po yung ugat at ayaw naman ho nating mapunta roon ang senator natin.
Sinabi din ng attending physician nito na madalas na manghina ang senador dahil sa taas-babang BP kung saan naulit ang 200/90 blood pressure noong nakaraang araw. Tumataas yung BP niya eh. Kaya kuminsan nagkakaroon ng episodes na weakness si Senator. Bukod sa edad, isa sa dahilan ng unstable blood pressure nito ay ang stress sa kinakaharap na sitwasyon. Subalit ayon sa doktor, hindi naman dumaranas ng depresyon ang senador. Ang feedback naman ho sa amin ng kanyang private nurse and even yung aming mga nurse na nag-duty, masarap naman ho ang tulog ni Senator sa kanyang present room. Hindi bababa sa 20 tabletang gamot ang iniinom ni Senator Enrile, kabilang na ang para sa diabetes, kolesterol at allergy at maging ang maintenance. Kahapon ay sinuri na ng mga doktor mula sa Philippine General Hospital si Enrile at nakatakda magsumite ng rekomendasyon sa Sandigan Bayan sa Lunes kung nararapat nga itong i-hospital arrest. Leia Ilagan.